Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, doon po sa nagdaang araw po, kung saan nga po, di ba, hindi po binigyan ng mga mambabatas natin ng additional subsidy or budget yung PhilHealth dahil daw sa gusto nilang turuan ng leksyon. Yung PhilHealth, yung mga namumuno sa PhilHealth, ah, hindi nila binigyan ng subsidy dahil nga may malaki pa raw na reserba na pera yung PhilHealth na yun na muna, kumbaga yun muna yung gusto nilang ipagamit ng mga mambabatas bago sila bigyan ng panibagong budget. Ngayon, doon sa hindi nila binigay na budget, parang na-divert yung pondo na dapat ibibigay sa kanila na supposedly dapat ibigay yon sa mas nangangailangan base na rin sa konstitusyon natin. Ang DepEd po dapat ang mayroong pinakamalaking budget. Pero sa nangyari ngayon, ang budget is na-divert po sa DPWH at sa pondo po ng House of Representatives. Ngayon, wala naman sanang question kung kung merong naka-line up na project ng ating gobyerno, mga infrastructure project dahil nga sabi nga 'di ba nung nakaraang eleksyon na kaya nga nila napapayag si VP Sara na maging Vice President ni Bongbong Marcos dahil ipagpapatuloy nga daw ni Bongbong Marcos yung nasimulan ng Duterte administration yung kanilang build program. So dinamihan ko na dahil alam naman natin napakarami talagang proyektong naka-line up kay Pangulong Duterte. Isa na dyan yung train system sana sa Mindanao na nakapwesto na sana yun, na nakapwesto na popondoan na lang, biglang naglaho po. So hindi na po isinama sa budget dahil sa hindi natin alam kung anong kadahilanan, pero tinanggal na po nila sa mga priority po yun. Kaya nga kung mapapansin nyo, wala namang naka-line up na malaking infrastructure project ang administrasyong Marcos ngayon. Gaya ng kanilang naka-flagship motto nila, 'di ba? Dapat yung BBM nga, 'di ba? Build more daw, yung nga sabi nila. Pero wala naman tayong naririnig kung ano ba yung mga malalaking infrastructure project dito sa administrasyon ni Marcos, dahil lang inuna po nila ngayon is kung paano sila makakakuha ng pondo, paano sila makakakuha ng pera, tulad na lang ng Maharlika Funds, di ba? Pag-upo kagad ni Pangulong Bongbong Marcos, yang kagad ang inatupag nila Martin Romualdez ng kanyang pinsan, di ba? Ginawang certified as urgent yan dahil yan daw kukuha ng magiging additional income yan. May mga papasok na pera daw dyan para kumita po ang ating gobyerno dahil mag-i-invest daw yung Maharlika Funds sa iba't ibang bansa para makakuha ng generated income. Pero isipin nyo, magtatatlong taon na wala tayong naririnig kung ano nangyayari doon sa Maharlika Funds. Ang bali-balita nga, ang pinaka-chairman ng Maharlika Funds na yan ay sisweldo raw po ng 2 milyon kada buwan. So, hindi natin alam kung simula nung napirmahan yan dahil naging batas na yan, kung meron na nakaupong chairman yan at sumisweldo na ng 2 milyon sa loob na po ng kulang-kulang 3 taon. Tapos po, yan pa yung binawasan nila, sa mga uniform personnel natin, di ba? Nandiyan yung kakaltasan na sila para pag sila nag-retire, may makukuha silang retirement benefits na dati wala namang ganun. So, hinugot din, binawasan din ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yung para sa mga kapulisan at sundaluhan natin para maponduhan yung kanilang Maharlika Funds. So, makikita talaga natin na ang habol ng gobyernong ito is paano magkakapera. Dahil tingnan nyo yung budget na dapat sa PhilHealth na hindi ibinigay is inilagay doon sa DPWH. Di ba? Kitang-kita naman natin na ang DPWH wala namang programang matino. Yung kailang flood control project nga na iniyabang ni Pangulong Bongbong Marcos, doon tayo babalik talaga Iniyabang na merong 5,500 na flood control project na natapos na. Pero sinubok na isang bagyo, lumubog po ang buong Metro Manila, pati mga karatig probinsya sa Metro Manila, inilubog. So doon natin nakita
na mukhang walang flood control project. So naibulsa lang po yung pera ng taong bayan na nalaman din natin na sa loob pala ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumagastos ang ating gobyerno ng 1 bilyon kada araw. Pero nakapokus sila sa pag-iimbestiga doon sa 125 million na confidential funds ni Vice President Sara Duterte na ginamit daw sa loob lang ng 11 days. Isipin nyo 125 million lang ang pinag-uusapan doon sa hearing sa Kongreso. Samantalang yung 1 billion a day ng DPWH at ng flood control project nila hindi na binigyan ng pansin. Oo, nagkaroon ng hearing sa Senado, pero after nun, ano nangyari? Binigyan pa ng malaking pondo itong DPWH. So ito, panoorin po natin itong naging interview dito kay Secretary Bunoan kung paano niya idepensa bakit sila yung binigyan ng malaking pondo. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong interview dito kay Secretary Manuel Bonoan. Kung ano ba yung mga project na nakaline up sa kanilang departamento, kaya sila binigyan ng ganung kalaking pondo na halos aabot po ng 1 trilyon ngayong taon na papasok. So ito, panoorin po natin. Nangyari, ano po yung mga nakita nyo po dyan, mga kasi kayo doon, yung budget po ninyo, which was passed by the executive, was less than 1 trillion, but then, pagdating Actually, po, ang DPWH requested 900 billion. Oo, parang ganyan, di ba? So Tapos yung National Expenditure Program na galing sa Executive Department, kayo po ay biglang nadagdagan ng 288.6 billion pagdating po sa Bicameral Conference Committee. Nangyari na ito dun sa 2024 budget. If I recall right, 176 billion po yung nadagdag sa budget po ng DPWH pagdating sa BICAM. So, ganun kataas mula dun sa sinumiting NEP. Oo. Kaya nga, Tingnan nyo noong 2024, nadagdagan sila ng halos 700 billion pagdating dun sa Bicameral Conference. Tapos ngayong taon na to, pagdating sa 2025, nadagdagan na naman sila ng additional 200 billion plus. So, ano ba sabi ni BP Sara nung siya sa kanyang statement? 2 tao lang ang humahawak po ng pera ng taong bayan, which is totoong nangyayari dahil walang nagawa yung Senado pagdating sa bicameral conference na yan. Na nakakalungkot lang, di ba, na ang tapang-tapang ng mga senador natin, haharangin nila. Pero ang ending, ang nasunod pa rin yung Kongreso. So dahil ginusto ng mga namumuno sa Kongreso, nabigyan ng mas malaking budget pa yung DPWH. Dahil ano ba sabi ni VP Sara? Merong 2 congressman na lumapit sa kanya at hinihingi yung komisyon dun sa DepEd, sa pondo ng DepEd. So, kumbaga, ang naging kalakaran talaga, ang DPWH, ang isa sa mga talagang ginagatasan ng mga na tao sa gobyerno natin. Dahil nga mahirap, mahirap itong, hindi naman ganun kahirap siguro, pero kung pagbabasihan siguro yung mga dokumentong kailangan isubmit, nagagawa ng paraan ng DPWH. Dahil nga siyempre, materyales ang pinag-uusapan dyan, may bidding dyan, may mga iba pang dinadaanan dyan pagdating sa mga bidding, may mga contractor. Alam naman natin na si Saldico daw, yung pinakamalaking contractor dyan sa DPWH, na siya pa yung humahawak ng pondo ng taong bayan. So, para sa atin, o para din sa iba, merong conflict of interest, di ba? Dahil pwedeng ma-impluwensyahan, di ba, ng isang congressman na merong construction na company na sa kanya mapunta yung mga project. So, kumbaga dito, ginagamit yung DPWH para mas kumita sila ng mas malaki. Biruin mo, 200 billion plus ang nadagdag sa DPWH na wala namang silang sinasabi na magiging major infrastructure project. Mostly ang naririnig natin is flood control project
na hindi natin alam kung totoong merong flood control project dahil imbis na ito makatulong is parang lalo pa nagiging perwisyo tuwing sasapit po yung tag-ulan. So, tuloy natin. Kaya nga, so siguro, Secretary, kaya kayo napatawag rin kasi kayo nga yung pinakamataas na budget at hindi nga ito yung original na pinasa po ng executive. So, just between us girls, what happened? And you? Well, the president wanted actually the budget that is going to sign anytime soon. That actually yung mga projects naman, especially dito sa DPWH, will be in accordance with this 8-point socio-economic agenda of this administration po. I think yun ang inaano niya ang ating presidente, that everything that we have to implement should now be supportive to the 8-point agenda of this administration. So we will scrutinize po yung mga projects. In fact, nakita naman na po namin that there are many that are worthwhile still to implement. In fact, ang sabi ko nga, I think some of the added items are actually responding to the rehabilitation, reconstruction of the damages brought about by the calamities, the past calamities. Alam po naman natin that this year, unprecedented po yung calamity. Tingnan nyo sinasabi ngayon ni Secretary Bunuan na i-scrutinize daw nila yung mga project ng gobyerno. So, ang bilin lang daw sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos is ayusin daw, i-utilize yung paggamit ng pondo doon sa mga proyekto na gagawin daw ng mga nitong ng DPWH. At the same time, parang ito na naman yung sinasabi nga nila na yung sa calamity. So, gagamitin daw yung ibang pondo para daw i-rehabilitate yung mga nasirang mga infrastructure na nasalanta ng kalamidad. So, makikita natin dito na wala talaga proyektong naka-line up dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil wala namang binanggit dito si Secretary Bunuan kung anong project yung kanilang paglalaanan para sa economic natin. At the same time, ilalagay na naman nila yung pondo doon sa mga infrastructure na na-damage. So, pang-repair lang yung gagamitin nila dyan. Alam naman natin sa pagdating sa pag-repair, sila rin naman yung nakakaalam kung sino yung i-repair o hindi. Baka ang palabasin dito, at pwede naman nangyayari siguro, yung mga ni-repair nila is mga hindi naman dapat i-repair. Kasi kung talagang kailangan i-repair yung mga dapat i-repair, di ba? Nakikita naman natin dito nga lang sa Metro Manila. Ang ayos-ayos ng kalsada, sisirain para ayusin ulit. Samantalang yung mga kalsadang kailangan na talagang ayusin, kailangan magkaroon ng kalsada, hindi nagkakaroon ng kalsada at hindi inaayos. Dahil siyempre, mas malaki ang gastos kung gagawa sila ng bagong kalsada at i-repair nila yung kalsadang kailangan ng i-repair. Diba? Siyempre, kailangan baguhin lahat yun. Unlike kung yung aayusin nila is mga ayos na. So, mas maliit lang yung gastos. So, makikita talaga natin dito yung build more ni Pangulong Bongbong Marcos hindi talaga nakatuon para magkaroon ng proyekto, mga infrastructure project yung gobyerno natin. Kumbaga itong BBM niya, na build more na to, is makapag-build ng mas marami pang pondo na magamit nitong mga kawatan sa gobyerno. Hindi natin sinasabi na kasama doon si Secretary, pero ito ay para sa mga corrupt official po ng gobyerno natin na sinasamantala ang DPWH dahil isa ito sa talagang ginagatasan dahil hindi natin maintindihan bakit hindi nila nasasawata o hindi man lang nila makastigo itong DPWH. Taon-taon na lang po, lagi na lang po ang DPWH isa sa pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Walang natin nung panahon ni Pangulong Duterte, mukhang hindi natin nakitaan masyado. Although meron pa rin, hindi naman talaga may eradicate talaga ng masasabi mong zero kagad. Meron pa rin, may makakalusot pero
kumbaga may i-justify naman dun sa mga infrastructure na ginawa ni Pangulong Duterte noong panahon niya, na talagang bumuhos po yung mga project sa Pilipinas. Diba kaya nga naponduhan din yung mga dapat ponduhan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun nga lang, dahil sa kagustuhan na kumita ng mas malaki itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanggal na po yung ibang mga malalaking proyekto na nasa probinsya, especially sa Mindanao. Tinanggalan po ng proyekto para siyempre ma-divert nila yung budget para doon at sila kumita. So tuloy natin. That came to us actually. So there are many infrastructure infrastructure na dapat natin kumpunihin at this year at the end of the day. So anyway, besides that, I think we continue to scrutinize po kung ano pa ba yung mga ibang items that we need also to isolate and set back for the time being para further ma-scrutinize po. Can you do that, Secretary? Kasi lumabas ngayon sa balita, after yung Rizal Day ceremonies, pipirmahan daw ng ating Pangulo yung ating budget para sa susunod na taon. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay and also for the sake of discussion, Secretary, no, na alam natin na yung bawat panukala na proyekto, dumadaan po yan sa masusing pag-aaral bago po yan maisama sa NEP, sa National Expenditure Program. Ngayon po, na nagdagdag ng 12, and it's not a small amount, 288.6 billion pesos worth of projects nang hindi naman natin alam kung ano-anong projects po yung mga yan. No? So, yung ganong kalaking worth, nasaan po yung listahan? Kasi hinahanapan po natin ng mga ano yan ng specific projects, hindi po ba? Yes, kasi po. kung gaano kasusi noon yung pag-aaral bago masali sa NEP, bakit ngayon na pagdating po ng sinumitin ng niratipikahan po ng Congress, nagdagdag ang BICAM ng 288.6 billion in 6 days? Yan po ba ay masusuyod ninyo kung ano-ano po yung mga projects na maisasama po sa mga proyekto next year? Well, I think this is the real concern of the President actually po. And this is nga ho yung ano niya sa amin, that we have to see to it that notwithstanding na naando doon na po sa listahan nandun sa General Appropriations Act eventually, then we still continue to evaluate yung mga projects that may be worthwhile to implement po. So tingnan nyo, i-evaluate pa lang nila yung mga proyekto na pupondohan daw. Ang linaw po ng tanong sa kanya na, kumbaga, sa loob lang ng anim na araw, nadagdagan po ng 280 billion pesos. Billion po ang pinag-uusapan na, 280 billion. Nailusot kagad nila at may dadagdag ito sa budget po ng DPWH by the next year. So, doon sa idinagdag na 288 billion pesos, tinatanong dito kung ano ba yung mga proyekto na paglalaanan ng 288 billion na yun dahil malaking pera nga yun. Pero walang maisagot dito itong si Secretary Bunoan, kundi sinabi lang niya parang ang bilin lang, parang binilinan lang sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, para hindi nga naman masita, masabi naman na maganda kahit paano yung kanyang bilin is ayusin at siguro ayusin nyo yung paggamit ng pera para hindi tayo magkabukuhan dito. Dahil wala namang malinaw talaga na proyekto yung DPWH. Kumbaga dito, nag-aantay pa sila kung sino-sino yung mga bibigyan nila rito ng proyekto. Siguro, inaantay pa yung mga mambabatas natin kung sino yung uunahin na bibigyan ng proyekto. Alam naman natin na may kikita dyan kapag nagkabigayan ng proyekto dahil syempre andyan yung bidding, andyan yung pagbili ng materyales. So lahat yan kumikita dyan, may mga kumikomisyon itong mga mambabatas natin. Babalik natin yung sinabi ni VP Sara.
merong 2 kongresista ang nanghingi sa kanya ng komisyon doon sa DepEd. So most likely, merong mga kongresista rin na lalapit sa DPWH at kukunin yung kanilang komisyon. Kaya nga nakakatawa yung nangyaring hearing sa Kongreso, pati na rin sa Senado, na mas binigyan nila, lalong-lalo na siguro sa Kongreso, di ba? Mas nag-init na init sila na questionin yung 125 million na ginastos sa confidential fund si VP Sara sa loob lamang ng 11 days. Samantalang ito, 6 days lang nabigyan po ng additional 288 billion ang DPWH at wala namang malinaw kung saan ilalagay ng infrastructure yung budget na yun. Diba? Isinalang-alang nila yung pondo ng PhilHealth na supposedly dapat may bibigay sa taong bayan yun para sa kanilang kalusugan, sa kalusugan natin dahil na meron pong batas na universal healthcare na lahat po ng Pilipino is cover na po ng PhilHealth. Pero paano mangyayari yun kung binawasan nila yung pondo ng PhilHealth at ibibigay nila sa DPWH? So anong mangyayari sa universal healthcare ng Pilipino? Wala po. Dahil hindi naman kayang i-cover na 600 billion yung sa lahat po ng Pilipino. Kung i-divide nyo nga yan kaya ilagay mo sa 50,000 each person sa Pilipino, hindi po uubra yung 600 billion. Pero na-afford ng gobyerno natin na bigyan ng additional na 288 billion itong DPWH sa hindi naman natin alam kung saan nila pagkakagastusan yan at sila lang ang nakakaalam kung saan gagastusin yung pondo na yan. So, abangan natin kung merong mga mambabatas na tatayo para kastiguin yung ginawang paglipat ng pondo o kung pipirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung budget na yan dahil nga ayon sa balita, December 30, raratipikahan at pipirmahan na daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pondo. So marami na po ang matutuwa na kongresista natin, mga mambabatas natin, dahil pag yan ay napirmahan na, sigurado malinaw pa sa tubig na sila ay kikita. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.